Hello mga beshi! Narito na naman si Kwento, handang magkwento ng mga kwento ngayon mainit. Pagkalimot sa mga dapat managot. Medyo matapang ang ating anonymous sender for today. Natatandaan ang pagkamatay ni Juan Ponce Enrile, Chief Presidential Legal Counsel ng Pilipinas noong ika-13 ng Nobyembre ngayong taon. Kinikilala siya bilang isa sa mga pinakamatandang aktibong opisyal sa gobyerno kung kaya't marami ang nagbigay ng kanilang sentimo dahil sa kanyang matagal na serbisyo. Sa kabila nito, nararapat bang magbigay tayo ng awa sa taong walang awang sinakripisyo ang sambayanan para lamang sa kapangyarihan o oras na para bang isa walang bahala ang kanyang mga ginawa dahil sa pangmatagalan niyang serbisyo para sa ating bansa? Sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., isinulong ang martial law na naging dahilan ng isang revolusyon tinatawag na People Power Revolution. Ang pagsasagawa ng revolusyon ito ay dulot ng diktadura ni Marcos noon. Ito'y tumapak sa karapatan ng isang tao at libong-libong mga buhay ang nawala sa proseso. Kung susuriin, isang kakilakilabot na pangyayari ang pagtatag ng martial law noon. Ngunit hindi lang ang dating Pangulong Marcos ang sangkot sa kasong ito. Naging malaking parte rin si Enrile sa pagpapatupad ng batas militar sa kadahilanang siya ang tinangkang patayin noong 1972 na nagtulak upang tuluyang isagawa ang batas militar. Naging prostage din siya ni dating Pangulong Marcos noon at siyang naatasan bilang pinuno ng Department of National Defense o DND. Gayunpaman, nagsimulang magkawatak ang relasyon ni Enrile at Marcos kung kaya't binawi ni Enrile ang kanyang suporta sa administrasyon at sumama sa Philippine Constabulary Chief na si Fidel Ramos na siyang nagtulak upang tuluyang magawa ang People Power Revolution. Maaari mong sabihing nagbago na si Enrile. Hindi pa rin nararapat nakalimutan ang mga nakalipas na aksyong kanyang ginawa. Ang batas militar ay isang trahedya na natamasa ng buong Pilipinas noon at hindi dapat natin kalimutan iyon. Nawalan ng buhay si Enrile nang hindi nananagot. Sa nagdaang mga taon ay tila nakalimutan na ng lahat ang mga pagpapahirap na ginawa nila sa madla. Kung walang mananagot, lahat tayo mananagot. Oras na para mamulat at tumilos ang lahat para sa ikauunlad ng bawat Pilipino. Huwag sana nating hayaang kalimutan ng mga tao ang mga karumal-dumal na pangyayaring ating natamo. Ang pagkalimot sa mga dapat managot ay hindi nararapat. Kailangan ng magising ng bayang ito. Sana may natutunan kayo sa ating binasa ngayong araw na ito. Muli ako si Kwento, handang magkwento ng mga kwentong ngayon mainit.